Una po sa ating mga balita, isang linggo matapos ipa-aresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Nananatili ang mga tanong kung kakayanin pa nga ba maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Ang Department of Justice na ang siyang kakatawan para sa pamahalaan. Ito ay matapos tumangging sumagot ang Office of the Solicitor General sa mga inihaing petisyon ng writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at manindigan na wala ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na, nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Samantala, dandilan naging sagot ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa tanong kung kakayanin pang maibalik sa Pilipinas si Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Ayon kay Remulla, ito ay dahil nandun na si Duterte sa The Hague, Netherlands. Wala na yun, tapos na yun. Tapos na yun. So hindi... It's a done deal already. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Una na niyang sinabi ng dating Pangulo na kakaharapin nito ang mga kaso laban sa kanya. Hindi naman na nagkomento si Remulla kaugnay sa ilalabas sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng mga anak ni Duterte. Pinagsusumite naman ng komento sa loob ng 5 araw ng SC ang mga anak ni Duterte na sina Veronica Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Representative Paulo Duterte kaugnay na naging sagot ng DOJ sa kanilang mga inihaing petisyon. Kasama ito sa natalakay sa isinagawang Anbang Special Session ng SC. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ito'y para malawak pang matalakay ang naturang petisyon. Dagdag pa ni Ting, bahagi ito pagdating sa mga kasong may kaugnayan sa habeas corpus at anya, marami pa ang pwedeng maging senaryo kaugnay ng usapin. So there's a show cause order explaining them why the court should not issue the writ of habeas corpus. So syempre my explanation, they would also like to see the side of the other side. In response to the allegation specifically said in the compliance. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Ilang taon na ang nakalipas nang mamatay si Kian De Los Santos dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Kaya't ang kanyang pamilya patuloy pa ring humingi ng katarungan. Yan ang Balitang Pambansa ni Harley Balbuena ng PTV Manila. Hindi kami nakakakuha ng due process. Wala ho kaming due process, sir eh. Nakita niyo naman siguro kung paano ho yung pagkamatay ng Kian at ng iba pang mga biktima. Ito ang binigyang diin ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos na nasawi sa madugong kampanya kontra iligal na droga sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni De Los Santos na matindi ang kanilang pinagdaanan ilang taon na ang nakalilipas dahil sila na nga anya ang namatayan ng kaanak, sila pa ang tinatawag na salot ng lipunan at pinagbintangang sangkot umano sa droga. Kaya masakit ito para sa amin at sa mga pamilya ng mga biktima na sa huli, kami pa yung lumalabas dito na talagang masama. Nilinaw rin ni De Los Santos na hindi pa nila ganap na nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng pamangkin laban sa mga pulis na sangkot dito. 3 kasi ang isinampang kaso laban sa mga sangkot na pulis gaya ng murder at pagtatanim ng ebidensya at baril. Pero tanging ang kasong pagpatay lamang ang naipanalo. Kung sana ho, kung talagang sinasabi natin dito na bibigyan natin yung hustisya, di sana ho naipanagot at naipanalo yung 3 kaso. Isa lang ho eh. Mas masakit pa niyang malaman ang lumabas sa Quadcom hearing noon na may nakukuha umanong reward money sa mga mamamatay sa war on drugs. May mga general ho doon sa Quadcom na nag-testify ho sila sa Quadcom. Sinasabi nila na meron po pala pagka napatay ang isang biktima, may nakukuha po palang reward money. Ayun na nga. Masakit po yun nung marinig namin. Sakaling ipatawag ng International Criminal Court, handaan niya ang kanilang pamilya na humarap. Sa akin okay ako. Pero mas maganda ho yung parents mismo eh. Okay. Dahil mas sila po yung talagang naroroon at base sa aming pag-uusap ng aking kapatid, sa kabila ng kanyang dinaramdam na karamdaman ngayon, na stroke po, ay nakahanda daw po siya. Nasa ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga at kung si De Los Santos ang tatanungin, dapat managot ang iba pang mga sangkot.
mapanagot kung sino ang dapat mapanagot at ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Tama nga po yung sinasabi, no? Na due process. Ibinigay naman mo sa kanila lahat yun eh. Hindi naman mo sila sinaktan nung inaresto. Diba? Lahat po, ibinasa yung kanilang karapatan. Sa mga pamilya ho namin na pinagpapatay nung panahon na yon, hindi nga ho nabasahan ng Miranda rights. Para naman sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, may mensahe rin si Randy De Los Santos. Malinaw naman ho sir yung mandato ng batas. Correct. Magpaliwanag naman ang ating pamahalaan na ginawa lang ho nila kung ano yung nasa rules. Diba? Hindi Yes. nga ho tayo membro ng IC. Hindi po ako abogado sir, no? Pero sa Okay, base okay sa lang, aking okay lang. pagkakaunawa, hindi naman ho tayo membro na nga ng ICC. Pero po tayo ay may kaugnayan sa Interpol. At meron tayong posisyon, at nasa posisyon din ng gobyerno, na kung merong ma-aresto, makipag-cooperate po sila. Yun lang naman na nangyari. Wala naman pong iba eh. Yes. Lahat po naman ng karapatan ay naibigay sa kanila. So anong pinagpuputok ng butsi nila? Mula PTV, Horny Valbuena para sa Balitang Pambansa.